bago, may 3 step. Ginanya ng hagdanan. Kasi maliit siya. Sa kusina, sa bedroom nila, may hagdanan. Alam nyo, napakabuti talaga ng Lord. Paano pinagmatch yung isang unano at isang guwapong Ethiopian? Tinanong ko si Lord, nakakaingit naman Lord yung... Nainggit ako, sabi ko, Lord, ang nakakaingit yung love ng Ethiopian sa isang unano. Yung binti ng unano, kanya lang busog na busog. Tinitingnan ko, bakit kaya anong nakita nito sa unano? Nung kumain na kaming 3, binuhat siya, pinaupo, parang upuan ng bata. Yung parang upuan ng bata. Sabi ko, Lord, umiibig ako tuloy. Para bang tinats yung puso ko, parang umiibig ako, Lord. Ayawang ko. Pero tinitiyak ko, Lord, sa iyo. Pero yung naramdaman ko ba yung normal na pag-ibigin. Bukod sa Lord, naramdaman ko naalala ko yung husband ko, pero hindi ako binubuhat para paupuin sa silya. Pero yung binuhat talaga. Ang sarap po ng maobserbahan mo yung totoong love. Nasa kabilang, hindi ko masabing pangit kasi maganda yun sa lalaki. Hindi mo masabi na pero aywan ko kung anong nakita nung siguro si Lord ang nag-match-meet sa kanila. Kamangha-mangha. Alam mo yung tumawag pa sila ng sprays para ilagay lang yun ngayon sa ipapanood siguro nila. Pero ang dabis na ibinulong sa akin ng Lord, patanggapin ko sila sa Panginoon. Yun ang dabis na nagawa ko, na hindi ko sila makonsilan, but inilid ko sila sa prayer. Para makasiguro ako na ang love ninyo together is forever, na kasama si Lord. Kasi kung wala si Lord, hindi ko alam kung anong mangyayari sa inyo. Pero kung kasama si Lord, I believe na you are forever. Alam mo, pareho silang tumanggap. Yan ang the best na ginawa ng Lord. At ang nanalangin pa, yung aking alaga, Hebrew. Give best clap to offering to the Lord. Wala talagang imposible sa Lord. King chapter 19 verse 3. Discouragement often comes after spiritual victory. Tandaan ninyo, okay, ang ganda ng ginawa ng Lord sa atin sa Jerusalem. But God gave wisdom sa ating pastora. Pinag-pray tayo, nilagyan tayo ng anointing. Kasi ang kalaban kapag may victory, after that, aatakihin ka. Okay, sabay-sabay nating basahin. And when he saw that, he arose and went for his life and came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. Ito po yung kasaysayan ni Elijah. Experienced the depth of fatigue and discouragement just after his 2 great spiritual victory. The number 1 victory is to defeat of the prophet of Baal, and the second victory is the answered prayer for the rain. Often discouragement sight in after just spiritual experience, especially those requiring physical effort or producing emotional excitement. To lead him out of depression, God first let Elijah raise an end. Then God confronted him with the need to return to his mission to speak God's word in Israel.
Elijah's battle were not over. There was still work for him and for us to do. When you feel let down after a great spiritual experience, remember that God's purpose for your life is not yet over. Lahat din po tayo may victory din sa buhay kung pagagamit kayo sa Lord. Hindi lang natin alam kung ano ang pinagagawa ng Lord sa inyo. But alam ko po na bawat isa sa atin ay may nakahandang mission para sa atin. As God, stand firm sa gawain ng Lord. Hindi po tayo patulog-tulog. Manalangin po tayo lagi. Kasi ang atake ng kaaway, in the twinkle of eyes, nandyan siya. Pang-apat, ay pang-lima, mag-alala at madali lang po. Tatlo pa, ito pang-lima. John chapter 12, verse 37 to 38. Avoiding it when you witness. Lahat po tayo. But through the had done so many miracles before them, yet they believed not on him. Verse 38. That this saying of Elisha the prophet must be fulfilled, which is speak, Lord, who hath believed our report, and to whom hath the arm of the Lord been revealed. Even and after Jesus had done all these miraculous signs in their presence, they still would not believe in him. This was to fulfill the word of Isaiah the prophet. Jesus has performed miracles, but most people still don't believe in him. Likewise, many today won't believe despite of all God does. Don't be discouraged if your witness for Christ does not turn as many to him as you like. Your job is to continue as a faithful witness. You are responsible to reach out to others, but they are responsible for their own decision. Hindi ko siguro gifted yung mag-evangelism. Kasi minsan, pag nag-evangelize ako, ini-expect ko yung sasagutin ka, but hindi nangyayari yung iba. Minsan, yung pag-evangelize mo, sinasabi pa nga nila minsan, ano ba yan, mapagkakapirahan pa yan? O minsan naman, sinasabi nila sa akin na, Mami, pag tinanggap naman namin si Lord, simo-simo lang. Simo-simo lang. Sing-sing. Simo-simo. Simo-simo din. Alam nyo, sabi ko, Lord, nasabi ko na yung nasabi mo, yung responsive, sila naman. Din naalala ko tuloy yung isang kaplat nila doon sa inaanak ko kila Pastora Eden. Nung sinisiran namin ng word, namimili siya ng
ng kausap. So, nung wala na siyang makausap, ako na lang natitira. Ako na lang. Kinindatan ako ni Brother Jonathan. Bahala ka na. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Pero, walang mahirap at walang imposible sa iyo, Panginoon. So, ang topic namin is about sa kanyang buhay at about din sa pinansyal. Ang pera, pag hawak mo at hindi ka marunong, madali lang pong maubos. Kung ang iyong katawan naman ang gagamitin mo para magkaroon ka rin ng pera, is wrong din. Is wrong. Sinabihan ko siya, alam mo kung ako lang kasing ganda mo, hindi ko gagamitin yung aking katawan para magkaroon lang ng pera. Sayang ka, kapatid, sabi ko, nang dahil lang sa pera, mawawalan ng espiritu sa iyo ang tao. So, nung paalis na ako, dumating yung una niyang boyfriend, nagbigay ng pambayad sa flat. Hindi pa siya nakakalabas, dumating yung isa. So, nagpang-abot sila, pambayad din ng flat. Kung wala ako doon siguro, ang suntukan, katayan. Ang hirap po ng ganun. Please. Ang hirap po na mag-evangelize. Sabi ko, ito na ang last na chance mo. Anong pipilihin mo? Kwarta o kabaong? Sabi niya, Nay, salamat na dito ka, maintindihan mo ako. Hindi kita naintindihan. Hindi kita maintindihan. Pero kung ang ginagawa mo ay, ang buhay mo ay aayos mo, hindi ka na magsalita, gawin mo na yan. Walang word akong gustong marinig sa'yo, gawin mo. Kasi, action, louder than words. Pang-anim po, Philippians chapter 1, verse 12 to 14. Discouragement turning into opportunity. Sabay po tayo. But I would ye should understand, brethren, that he things which happen unto me have fallen out rather unto the furnace of the gospel. Verse 13. So that my bond in Christ are manifest in all the palace and all in the places. Verse 14. And many of the brethren in the Lord, waxing confident by the band, and which more bold to speak the word without fear. Amen. Discouraged men turning it into opportunity. Ito po'y kasaysayan ni Paul. Being imprisoned would cause many people to become bitter or to give up. But Paul saw it as one more opportunity to spread the good news of Christ. Turning a bad situation into good one, he reached out the Roman shoulder and encouraged those Christians who are afraid of persecution. We may not be in prison, but we still have plenty of opportunities
to be discouraged. Like times of indecision, financial burden, family conflicts, church conflict, or loss of job. How we act in such situation reflect what we believe. Like Paul looked for opportunities to demonstrate his faith even in bad situation. Whether or not the situation improve, your faith will grow stronger. Na-experience ko rin po ito sa times po ng decision. Kailangan ko na rin mag-decision ngayon kasi December na. So, naghingi ako ng pwede bang 2 years more kasi retirement na ako, 65 retirement. Sabi niya, 61 ka ngayon, kung 2 years, 63 ka pa lang. Oo nga, no. So, another 4 years, hindi na ako maghihintay ng ganun. Sabi ko, 2 years na lang kung gusto mo pa ako. Siguro yung wrinkle ko dito, marami na. Hindi rin ako nagsabi ng yes. Hindi ko rin ako nagsabi ng no. Kasi, ang point ko dito, kung talagang para siya sa akin, promona niya yung orphanage under my name. From the orphanage under my name. That's it. Prove it, sabi ko sa kanya. Married, I marry you. Eat. I have one big orphanage in Israel. Not in the Philippines, in Israel. Because nanalo yung kanyang brother as a senator sa Amerika. Family siya ng Johnson. So, in-invite ako ng family. Sabi ko, hindi na. I marry you in one condition. Prove it. One big orphanage in Israel. That's it. Nasa kanya yung decision. That is the decision. Conclusion. Nehemiah chapter 4, verse 10 to 14. Gusto niyang mag-asawa ng matanda, prove it. Magugulat kayo sa news ng Israel. 63 versus 55. Bahala na siya kung makita niya pulubot-pulubot dyan. Baka paggising niya sa umaga, ito ba yung pinili ko? Alam mo, niloko pa ako ng alaga ko. Bago ka matulog, mag-makeup ka na. Ha? Eh, bago nga ako natutulog, linililisan ko pag may make-upin mo ako. Baka bako-bako yung mukha ko, kainin ng make-up. Sabi niya, hindi, pariritukin natin yan. Ano kayang itsura ng nirituki? Bahala siya. Makulit siya eh. I-prove it.
Huwag kayong mag-alala. Lahat kayo alabay. Walang ninang, puro abay. Okay, dito na tayo. Nehemiah chapter 4, verse 10 hanggang 14. Remember God's purpose during discouragement. Conclusion. Sabay po tayo. And Judah said, the strength of the bearer of the burden is decay, and there is much rubbish, so that we are not able to bear the work. Verse 11. And our adversaries said, they shall not know, neither see, till we come in the midst among them, and slay them, and cause the work of cease. Verse 13, verse 12. And it came to pass that when the Jew which were by thy came, and listened unto them 10 times, from all places whence ye shall return unto us, they will be upon you. Verse 13, 13. Therefore sit I in the lower places behind the wall and on the higher places, and even sit the people after their families when their sword, their spear and their bows. 14. And I looked and rose up and said unto the drummers and the rolls unto the rest of the people, be not ye afraid of them. Remember the Lord which is great and terrible and pride for your brethren, your sons and your daughters, your wives and your houses. Amen. Remember God's purpose during discouragement. Accomplishing any large task is tiring. There are always pressure that foster discouragement. The task seems impossible, it can never be finished, or too many things are working against you. The only cure for fatigue and discouragement is focusing on God's purpose. Nehemiah reminded the worker of their calling, their goal, and God's protection. If you are overwhelmed by an assignment, tired and discouraged, remember God's purpose for your life and the special purpose of the project. There are 2 ways I learned in Nehemiah. There are 2 ways. Number 1, be a person who talk to God, welcome Him into the thoughts and share yourself with Him, your concern, your feeling and dreams. Number 2, be a person who work with God. Put what you learn from His Word into action. God may have an impossible mission that He wants to do through you. Dito ko kinuha yung aking decision. Sinishare ko sa Lord yung aking feelings kung mag-aasawa ako o hindi. Anong condition ang ibibigay mo, Lord, kung ano. So, nakuha ko ito sa book ng Nehemiah. May condition. Kasi kung di naman ako kihingin ng condition, I'm too old for him. And I'm very poor. Rich naman siya. But walang impossible sa Lord dahil doon sa na-counselan ko, bakit mataas? Bakit mababa yung babae? Doon ako nagkaroon ng doon ako kumuha ng confirmation.
So I will fight. I will try. I will try. If the condition is rebel. I learned a lot sa book ng Nehemiah during the discouragement. So, when the time come, mauuna pa ako kay pastorang mag-asawa. Kung if the condition is rebel. It's hard, no? It's hard. It's hard. But God knows ang aking puso kasi sinishare ko sa Lord. Do I need husband? Hindi naman ako sanay na may katabi. Hindi na ako sanay may katabing matulog sa totoo lang. Walang imposible totoo sa Lord. Yeah, I know that. I know that. But God knows. Those who needs prayer, inimbitahan kayo dito kung mayroon kayong discouragement, when you want pray, o ano yung pangangailan nyo na mayroon kayong ano, I will pray for you, Pastor King and me, in short prayer, if you really need prayer about discouragement. Walang imposible sa Lord. Alam ko nag-pray na kanina, but if you really feel yung mga decision ninyo, ano yung needs nyo, walang imposible. Minsan, hinahanap mo yung ganito, kahit ganito. But if you are really true kayo sa Panginoon, hindi nyo. Para ba kayong nakikipag-usap sa katabi lang ninyo si Lord? Just believe na sinasagot din kayo kasi ilalagay ng Lord sa puso nyo yung sinasabi nyo. Walang imposible sa Kanya. If you really need prayer of discouragement, lahat po ng may kaugnayan, inimbitahan po kayo dito sa unahan. Kung wala po, tumayo po tayong lahat. Pastora, pray po kami. Hallelujah. Nakikilig tuloy ako sa kanan. Hallelujah. Paano na ako nanay, pauwi na ako, di na ako sali. Hallelujah. Ang importante po, ano man ang nararanasan po natin, ay huwag tayong ma-discourage sa paglilingkod natin kay Lord. Like Nehemiah, parang imposibleng magawa yung walls. Pero praise God, dahil may vision siya, mayroon siyang determinado na gagawin yung plano ng Panginoon, ay naabot niya ito. Tayo din pag pinapagawa ang Panginoon sa bawat sa atin, ano man ito, dumarating yung discouragement. Like example, witnessing man ito, or ministry man ito, o ano man po ang pinapagawa ng Panginoon sa iyo, huwag po tayong ma-discourage. Basta alam natin, ang Panginoon ay yung plano ni Lord ang sinusunod natin, wala tayong dahilan na ma-discourage tayo. Right? Like example, hindi naniwala yung ka-flatmate natin. Ay, huwag tayong ma-discourage doon. Business na ni Lord yun, basta ikaw, nag-share ka na ng salita ng Panginoon. Basta, tinapon mo na, inasik mo yung salita ng Panginoon, huwag tayo pong discourage. Yun po yung sikreto sa evangelism.
minsan pa naman tayo gusto natin yung resulta agad eh. Tapos kung hindi, natuturn off, ayaw mo nang magsalita kasi baka ganito, baka ganito. Kaya wag po tayong ma-discourage. So ano man minimithi natin, like for example, kung tayo ay may desire tayo, na tayo po ay magpapagawa ng bahay or mayroon tayong tinatarget, hintay tayo sa plano ng Panginoon. Huwag kayong ma-discourage sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi kung tayo po ay matapat na naglilingkod sa Panginoon, I do believe, hindi ako naniniwala hindi tayo pagpapalain ng Panginoon. Amen! Hindi ko maniniwala hindi tayo ani. Amen! Kung palagi tayo nagtatanim. Hindi ako maniniwala doon. Kung hindi man ngayon, yung sabi ni Sister, may kapanahunan ng pag-harvest. Huwag lang po magmadali. Kasi minsan pag nagmamadali tayo, napapalpak tayo. And then doon tayo nagdi-discourage. Hintayin natin yung time ni Lord at yung plano ng Panginoon. Hallelujah. Kahit din sa ating trabaho, minsan nadi-discourage tayo. Hindi tayo pinapalabas. Huwag tayong ma-discourage. Basta lang tayo panalangin. Alam na Lord yung puso mo, determinado mo sa paglilingkod. Alam kong palalayaan tayo ng Panginoon sa ating mga trabaho at makapaglingkod tayong maayos sa Panginoon. Yun po, maraming discouragement. Si Jonah nga eh. Kinuman siya ng Panginoon na pumunta sa Nineveh. Dumating ang discouragement sa kanya. Dahil alam ng Panginoon, alam ni Jonah na ang Panginoon is merciful God. Pero dumating pa rin yung discouragement sa buhay niya. Nagpailalim na lang siya doon sa di ba? Yun yung, marami ho, kahit pastor ka, dumarating ho yung discouragement. Kahit ordinaryo ka, lahat dumadaan ho yung discouragement. Kahit anong panalangin natin, minsan hindi sinasagot, huwag tayong ma-discourage. Hallelujah. Go on, go on. Maglingkod kay Lord. Hallelujah. Dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tayong lahat po ay itaas po ng ating mga kamay sa Panginoon. Hindi natin alam dahil ang kaaway ay nagbabantayan para i-pull down niya tayo, para i-discourage niya tayo. Hindi tayo makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Wala man lumapit sa unahan, pero naniniwala ako na may mga ilan sa atin na minsan nadi-discourage tayong maglingkod sa Panginoon, na hindi na tayo nagpapagamit sa Panginoon. Minsan ayaw na natin magsamba, na nadi-discourage, ayaw na natin mag-pray. Minsan, hindi na tayo nagbabasa ng Biblia dahil minsan, ang salita ng Panginoon parang paulit-ulit na lang na walang epekto sa atin. Pero sabi ng salita ng Panginoon, the word of the Lord will not return unto Him void. May nagagawa in time. Gagawin ng Panginoon. Hallelujah. 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 Minsan hindi din napapansin. Minsan ang ginagawa natin kay Lord. Huwag tayong pong ma-discourage. Go on lang. Go on lang. Anyway, we're not serving man. We're not serving pastor. We're serving God. Nakikita ng Panginoon yun. Lahat ng ginagawa niyo para sa Diyos. Minsan, hindi naman ako napapansin ng pastora. Hindi na ako magpapagamit. Pero mas mahigit na nakapansin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Huwag po tayo ma-discourage. Magpagamit na magpagamit tayo kay Lord. Dahil ang reward niyan hindi para kay pastora, ang reward para sa iyo, para sa lahat na nagagawa para sa Panginoon. Hallelujah. Lord, sa mga oras na ito, nakita mo ang bawat kalagayan ng iyong mga anak sa mga oras na ito. Nakita mo ang bawat puso, ang bawat kain, Panginoon, desire nila, Panginoon. At sa mga oras na ito, Panginoon, kung dumarating man ang mga discouragement sa anilang kapatiran, Holy Spirit, give us conviction. Mangusap po kayo sa amin sa pamagitan ng iyong tinig, ng iyong mga salita. Na mga salita mo ay palaging may rema ito pag aming nababasa. Sa mga oras na ito, dalangin ko ng bawat isa sa amin, ng huling panahon na ito ay double time na gumagawa ang kaaway, na kami din ay mag-discourage sa aming paglilingkod sa iyo.
Huwag niyo kami po, Panginoong, bitiwan. Lord, kung kami man ay nakakaranas, Panginoon, ng panghihina sa aming paglilingkod sa iyo. O dalangin ko po sa mga oras na ito, alalayin mo ang aking mga kapatid, Panginoon. Nakikita mo ang antas ng kanilang pananampalataya. Huwag niyong hayaan. Nabigyan sila, Panginoon, ng mga pagsubok above their capacity. Kundi alam namin, Panginoon, nagbibigay ka ng mga pagsubok na alam mo na kaya mo at kaya namin itong malampasan. Salamat, Lord, sa mga oras na ito. Lord, kung may nakikita man kayo na matagal ang panahon na may mga karamdaman, bakit naililagay yun na tinik sa aming katawan? Maybe may pangangusap po kayo sa bawat isa sa amin. Na lalo, Panginoon, na makita namin iyong grace na katulad ng Apostol Pablo, Lord. Na panalangin niya, Lord, nanawa itong tinik sa aking katawan ay maalis. Pero sabi ng Panginoon, at sabi mo kay Apostol Pablo, my grace is sufficient. Lord, hindi namin alam. Hindi namin matarok ang iyong karunungan. Ang misteryo, Panginoon. Minsan nakakikita kami at tumitingin kami, Panginoon, sa mga nangyayari. Na gusto namin ito agad na karakarakang may kasagutan. Itong aming panalangin ay walang kasagutan. That's why itong naging dahilan, discourage kami. Lord, wag niyong hayaan na bumigay ang bawat isa sa amin. Kundi ito magiging daan, Panginoon, na mas lalo kami na magpapatuloy sa aming paglilingkod sa iyo. Lord, nakakaranas man ng ilan ng panghihina sa kanilang panampalataya sa trabaho. Sa bigat ng kanilang trabaho, hindi sila nakakalabas. Minsan, Panginoon, may iba't ibang pamaraan kami para maabot lamang namin, masiyahan namin kayo. Hindi kami nakakalabas para kami makapaglingkod sa iyo. Lord, dalangin po namin. Na may katulad ni Pero, Lord, set your people go. Lord, na makapaglingkod sila sa iyo. Na hindi ma-discourage sa ugad ang bawat isa sa amin. Sa kabila kung ano man nangyayari sa aming employer. But you are a righteous God. You are a holy God. Huwag ninyo ayaan, Panginoon, ng inyong mga anak ay hindi makapaglingkod sa inyo. Especially dito sa bansang Israel. Palayain mo, Panginoon, kami, O God, sa kahirapan ng trabaho. Lord, nawa pag-anin niyo po, Panginoon, ang mga trabaho namin para kami ay makapagpanalangin, makapagbasa ng iyong mga salita. At kami makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, kung nakakaramdaman ng panghihina, Panginoon, physically, emotionally man, Panginoon, walang nagmamahal sa amin. Lord, nadi-discourage na wala na kaming patutunguhan. Pero ikaw, Panginoon, ang mag-direct. Ikaw ang nagbibigay ng pagmamahal higit sa lahat. Yakapin mo, Panginoon, ang iyong mga anak na kailangan po ang yakap. Lord, kayo ang aming groom, Lord Jesus. Time will come, you will be our groom. Sa iyo namin makahanap ang totoong pagmamahal. Na hindi namin ito nakukuha sa aming kapwa. Nawa hindi kami ma-discourage dahil nandyan ka, Panginoon, palagi. Nasa sa aming tabi. Palagi ka, Panginoon, dyan na nagmamahal sa aming tabi. Hindi nyo kami iniiwan. Hindi nyo kami pinababayaan kahit kailanman. Salamat sa iyong ginagawa sa bawat isa amin. And thank you so much for your word, Lord, tonight. Let it be that this word, O Lord, na tumanim sa aming puso't isipan, na sa kapanahunang ito, in times like this, Lord, na kami ay magiging matatag ang aming pananampalataya sa iyo, na hindi kami ma-discourage, Panginoon. Ano man ang atake ng kaaway, kaliwa o kanan man, o nasa harap o nasa likod man, Lord, we will go forward sa pinapagawa mo sa bawat isa sa amin, O God. Hallelujah. Sabi mo sa iyong mga salita sa Hebrews chapter 12, Lord, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Lord, in spite, Lord, sa mga nangyayari, sa kawalan, sa mga utang man, Panginoon, hindi kami madi-discourage sa aming paglilingkod sa iyo. Sa iyo, Panginoon, ang satisfaction namin. Sa iyo, Panginoon, namin makukuha ang lahat ng bagay na sa mundo ay wala, pero sa iyo ay buong-buong mayroon. At sa mga oras na ito,
Hallelujah. Salamat, salamat. Paano na lang, Panginoon, kung wala kaming Diyos? Paano na lang, Panginoon, kung wala kaming matatawagan? Hindi kami naunawaan ng aming mga anak. Hindi kami naunawaan ng aming pamilya. Lord, hindi sila nakakatulong. Sometimes, Lord, na kami sa pangangailangan. Minsan palagi kami ang nagbibigay. But in times na kami nangangailangan, wala kaming nakukuha. Pero Lord, you are there. You are there, Lord. Hallelujah. You are there, Lord. Hallelujah. Nang nakakita, Lord, ng sitwasyon ng inyong mga anak. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord. Lord, wala man nagpapahiram sa amin. Pero may salita ka, Panginoon. But my God shall supply all your needs according to your riches and glory. And thank you for that word, Lord. Hallelujah. Kung kami nakakaramdam, Panginoon, minsan nakaramdaman na wala nagsisimpatize sa amin. Nandiyan ka, Panginoon. You are our healer, Lord. Hallelujah. Nobody comfort us, but you are there, Lord. Comforting us, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Naway masumpungan namin na sa iyo lamang namin ito hanapin. Minsan nahanapin namin ito sa kapwa, kami nalulungkot, nadi-discourage kami. Yung standard namin, kinukuha namin sa standard sa iba. Pero walang makakapantay at higit sa iyong pagmamahal sa amin. Walang makakapantay at walang makakahigit, Panginoon, sa concern mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Kaya walang dahilan na kami, Panginoon, ay ma-discourage, oh God. Magawa namin ang plano mo para sa amin, oh God, habang naririto kami. Dalangin namin sa mga oras na ito, as a church, Lord, na magawa namin ang plano mo sa amin. As an individual, magawa namin ang plano mo para sa amin. Lord, as a family, magawa mo ang plano mo sa bawat pamilya. Hallelujah. Hallelujah. Doon kami nakafocus ng aming pag-iisip para ang discouragement ay mawala sa amin. Dahil mayroong kang dakilang plano sa bawat sasaan. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Kayo lamang ang may takas. Ngayong gabi ito. Salamat. Salamat po. Lahat ay magsabi, Lord, thank you. Thank you for your love. Thank you for the peace. Thank you, Lord, for the joy. Hallelujah. Thank you for calling me. Hallelujah. At ginawa niyo kami ng inyong anak. Thank you. Thank you. Abba, Father, thank you. Thank you for your love, for your grace. Hallelujah. Hallelujah, for your mercy that endureth forever. Hallelujah. Thank you for your favor. Thank you for all the blessings. Hallelujah. Thank you for my employers, to our employers, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Hallelujah. Marami po kaming dapat ipagpasalamat. Thank you for our family, for our children. Thank you. Thank you for this church, Lord. Hallelujah. Thank you for our brothers and our sisters, Lord. Hallelujah. Thank you. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Ang lahat ng ito, Panginoon, inaalay namin sa iyo namin. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Palakpakan. Tayo lahat po ay umupo. Para po sa mga worship team, may practice. Ang ating pong Christmas party ay 25 sa Saturday po. Siguro it's good na by flock or by group, na hindi na lang by ministries, kundi by group, na mag-ano tayo ng natin, ng food natin sa Christmas party. What do you suggest? Tapos tapos yung walang flat, makikisama doon sa mga ilan para magpapalista lang po kung ano ang... Ngayon, kung gusto nyo solo, praise God,
Ganda rin yung nangyari sa atin sa Jerusalem, di ba? Marami din pagkain, di ba? Yung kanya-kanya. Bring your own baon, di ba? So, tapos sa January 1, ay doon po tayo din sa Jerusalem, babalik ulit. Sa January 1. Ano pa? Ano pa announcement? Para sa Decons po, yung mga presentation pala ng bawat ministries, mag-ano na po kayo, mag-practice. Di ba? Meron. May pinagmitingan sa bawat leader ng ministries. So, yun po. Yun na lang po ang susundin. Okay. So, pakipollow up na lang siguro. Assign ko na lang kay Sister Ellie, pakipollow up yung kung sino yung sa program. Ano po? Sino ba yung mga program?